Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, September 5, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Sinibak na Mayor Alice Go, balik Pilipinas. Aresto warrant sa kasong graft, inilabas na. So paano kayo naging magkapatid? Sabi ni Daddy. Kapatid ni Alice Go na si Sheila, kinastigo ni Senator Joel Villanueva dahil umano sa pagsisinungaling. Sa Amerika, 4 na katao patay sa pamamaril ng 14 anyos. Asteroid bumulusok at nasunog sa kalangitan sa Northern Luzon. Martin Nievera ayaw pakabog, nakidance challenge din. At sa balitang showbiz, singer-songwriter Noel Cabangon, achievement unlocked sa edad na 60. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inaasahan anumang oras ngayon na makalalapag na ng Pilipinas si dismissed Bamban Mayor Alice Go. Kasama niya sina Interior Secretary Benher Abalos at Police Chief Francisco Marbil galing sa Indonesia. Tumako tayo sa Royal Star Hangar sa Pasay City kung saan may balitang A to Z live si Kim Salinas. Kim. Barbie, nandito tayo ngayon sa labas ng isang private hangar dito sa Pasay City at inaantabayanan ang anumang oras na pagdating ni dating Bamban Mayor Alice Go at sinabi ng ating PNP Aviation Security Group na magpapapasok lamang sila sa loob ng private hangar 2 oras bago ito lumapag dito sa kanilang airport. Ang problema kasi, Barbie, dahil sa sama ng panahon na atrasado o na-delay yung arrival mula 11:30 ay naiurong ito ng 1:30 ng madaling araw mamaya. Mahigpit din ang security dito lalo't sinabi ni Alice Go kay Secretary Abalos na nakakatanggap umano siya ng banta sa kanyang buhay. Kanina nga na-delay na rin ang mismong pag-alis ni na Alice Go kasama sila Secretary Abalos at PNP Chief Marbil mula sa Indonesia. May mga dokumento pa silang kailangang ayusin mula sa Indonesian government pero ang malinaw naman ngayon ay on the way na si Go at nasa kustodiya na siya ng mga otoridad ng Pilipinas. Idediretso ng Campo Crame si dismissed Mayor Alice Go bago siya i-turn over sa Senate Sergeant at Arms. Dadalhin po dito sa Campo Crame para mag-undergo po ng medical examination para tingnan din po at siguraduhin na sa maayos po siyang kalagayan bago po siya i-turn over po sa Senate. Inaasahan natin ang pagharap niya sa pagdinig ng subcommittee ito at lalong-lalo na rin ng Committee on Women. Paliwanag ng PNP, kinailangang sina PNP Chief Francisco Marbil at DILG Secretary Benhur Abalos ang personal na sumundo kay Go para sa pag-turnover ng Indonesian Immigration Authorities. Ang PNP po ang naatasan na mag-serve po ng warrant of arrest at bit-bit po natin yung warrant of arrest na galing po sa Office of the Sergeant of Arms ng Senate po at yun po yung basihan kung bakit po natin siya i-custody for the meantime. Mabilis lang ang gagawing medical examination ng PNP pero posible ring manatili muna si Go sa PNP Health Service o sa custodial facility. Yan ay kung alanganin na sa oras ang kanilang pagbiyahe papuntang Senado para na rin sa kaligtasan ng sinibak na mayor. Natutuwa naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa pagkakahuli kay Go sa Indonesia. Kami ang laki ng tuwa namin kasi nga unang-una siyempre isa kami sa nag-file ng kaso dito kay Mayor Alice Go. And yung kaso niyang kinasangkutan dito hindi pipitsugin na kaso money laundering na ang involved na pera billions and then qualified trafficking which is non-bailable. Hiling ng PAOK, mapabilis ang pag-usad ng money laundering cases na kanilang isinampa. Ito'y para makapaglabas na ang trial court ng warrant of arrest at mailagay si Go sa regular na kulungan. Ayon pa sa PAOK, hindi rin ligtas sa asunto ang abogado ni Go na si Elmer Galicia na nagnotaryo sa affidavit ni Go.
Pinaninindigan ni Galicia na nasa Pilipinas pa si Guo noong August 14 nang inotaryo ang kanyang dokumento. Pero naisiwalat ni Senator Risa Ontiveros na Hulyo pa lang ay nasa Malaysia na pala si Guo. Alam ko may ginagawa ng investigation ng DOJ dyan, ano? And tingnan natin, definitely mapapailan siya ng kaso dahil dito sa development na ito. One of the considerations siya na ma-disbar siya. Barbie, hanggang sa ngayon ay inaasahan natin yung magsasagawa agad ang PNP kasama si DILG Secretary Benhur Abalos ng press conference, at paglapag po dito sa private hangar dito sa Pasay City ay gagawin agad yung departure, yung arrival procedure sa kanya. Yung kanyang Bureau of Immigration ay naririto na, yung kanyang lahat munang gagawin. At dito na rin umano, napag-alaman natin doon sa isang PNP personnel mula sa Aviation Security Group na dito na rin umano gagawin ang medical examination kay Alice Guo at hindi na sa Campo Crame. At lahat after na magawa lahat ng procedure, yung the usual na arrival procedure ng Bureau of Immigration, ay agad-agad na magsasagawa ng press conference si DILG Secretary Benhur Abalos. Barbie. Kim, tanong lang, no, bukod sa mga alagad ng media na kasama natin dyan at mga government officials at agencies, meron bang ibang nag-aabang kay Alice Guo na mga kamag-anak, kaibigan o kaya ay attorneys? Alam mo, Barbie, kung mapapansin nyo sa aking likuran, ay lahat kami lang alagad ng media ay naririto lamang sa labas. Hindi pa kami pinapayagang pumasok sa loob. At bawat sasakyang dumarating dito ngayon, Barbie, ay hindi mo malalaman kung sino yung nasa loob. Dahil malalaman lang namin kung ito ay otoridad kapag PNP ay may blinker ang kanilang sasakyan o kaya di na may naka-red plate. Pero kung meron dito kaninang pumasok na isang SUV, ay hindi namin alam, pero isa itong magandang sasakyan, pero hindi namin matukoy kung sino nga ba yung nasa loob. Dahil pagpasok pa lang sa loob, pagbusina, driver lang ang bababa at pupunta dun sa gate netong private hangar. Siguro titignan yung listahan kung nandun sila sa kabubuksan ng gate at papapasukin. Pero kung malaman kung sino yung nasa loob, lawyer ba ito, ay hindi namin matukoy. Hindi ko mismo personal na matukoy kung ito ba ay lawyer o kamag-anak na mismo ni dating Bamban Mayor Alice Guo. Pero ang lahat ng otoridad ay naririto na, Bureau of Immigration, PNP personnel from PNP GH, yung General Hospital natin, naririto na rin. Even though the Headquarters Support Service ang mag-i-escort kay Alice Guo patungong Campo Crame. Barbie. Last na, Kim, no? So maghahating gabi na rin, ulagpas hating gabi na ang uwi ni Alice Guo dito. Nasabi na ba kung saan kaya siya magpapalipas ng gabi? Kung sa custodial center ng PNP o sa Senado na siya idediretso? Ayon kanina, nakausap natin si PNP spokesperson, Police Colonel Jean Pajardo. Ang pinaka-direktiba umano sa kanila, pagkatapos dito ng press conference, dediretso ito ng Campo Crame na. So doon muna siya magpapalipas ng gabi dito sa custodial facility ng Campo Crame under sa pangangasiwa ng Headquarters Support Service. At bukas natin malalaman kung saan ba talaga siya idediretso o baka mamaya sa press conference ni Secretary Benhur Abalos ay ipahayag na kung saan ba siya dediretso bukas. Pero ngayon, one thing for sure sa ating mga kababayan na dediretso sa Campo Crame. Nasa pangangalaga siya ng ating Philippine National Police matapos sa pagkalapag dito sa private hangar sa Pasay City. Barbie. Maraming salamat, Kim Salinas. Live. Samantala, naglabas na ng warrant of arrest ang Capas Tarlac Regional Trial Court Branch 109 laban kay Alice Guo, kaugnay sa kasong katiwalian na may kinalaman sa operasyon ng iligal na pogo sa Bamban. Sa inilabas na arrest warrant, pinagpipiyansa si Guo ng 90,000 pesos sa bawat paglabag nito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Inaprubahan ng nasabing korte ang kahilingan ng Interior Local Government na magsampa ng kaso laban kay Guo dahil sa pagkakasangkot ito sa mga iligal na aktibidad.
nagsampa po immediately after po ng investigation, no less than the DILG po sa pangunguna po ni Attorney Benhur Abalos, ay nagsampa po sila ng violation po ng 3019 or yung graft and corrupt practices po ng mga public officials, at yan po ay isinampa po nila sa RTC branch 109. Duda ang mga senador sa mga paliwanag ni Sheila Go tungkol sa mga tumulong na mag-ayos ng kanilang paglabas ng bansa. Lalo't lumalabas sa investigasyong peke ang Kuala Lumpur stamp sa passport ni Sheila nang makalapag sila sa Malaysia. Ang kumpletong detalye alamin sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Hindi kumbinsido ang Senate Subcommittee on Justice and Human Rights na sumakay ng sasakyang pandagat ang magkakapatid na sina Sheila, Wesley at Alice Go nang bumiyahe palabas ng Pilipinas patungong Indonesia noong July 18. Lumabas kasi sa investigasyon ng komite na dinoktor ang passport stamp ni Sheila pagdating sa Indonesia. Ayon sa kanila, wala kayong legal entry sa Sabah. Pati yung stamp sa passport na nag-i-indicate na dumating kayo sa Sabah, fake daw yung stamp na yan. Kinumpara nila sa totoong stamp na dapat tinatatak sa Sabah. Yung tatag lang yung passport na hindi ko alam. Basta pagdating kami sa Sempena, may biyahe kami sa isang lugar. Naungkat din sa pagdinig ang business certification ng Alice L. Aqua Farm sa Suwal, Pangasinan at LGU ID na parehong kay Sheila nakapangalan, habang kinumpirma naman ni Sheila na magkakilala sila nina Alice Go at Suwal, Pangasinan Mayor Liseldo Calugay. May relasyon ba sina Mayor Calugay at si Alice? Hindi ko pa alam. Alam ko kaibigan po. Magkasosyo din ba sila sa business? Hindi ko sure. Sa gitna nito, naniniwala si Hontiveros na si Calugay ang tumulong sa mga magkakapatid na Go para tumakas. We now have clear links pointing to the potential involvement of Suwal Mayor Dong Calugay. Mayor Go, nagsinungaling kayo sa mukha ng lahat ng Pilipino. Pero tapos na ang panloloko nyo. Absent naman sa pagdinig si Cassandra Ong at Calugay. Tinamaan kasi ng dengue si Calugay habang tumaas naman ang blood pressure ni Cassandra. Samantala, kung mapapatunayang sangkot sa money laundering at iba't ibang alegasyon hinggil sa pogo si Sheila. Isipin mo lahat ng sinasabi namin sa inyo habang tumatakbo pa itong hearing na ito. At magkonsulta ka sa abogado mo. Dahil yung sinabi ng AMLAC na posibleng sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. Napailing naman si Senator Joel Villanueva nang makumpirmang hindi pala tunay na ama ni Sheila si John Zango, ang itunuturong tatay ni Alice. Ibig sabihin, hindi rin tunay na magkapatid si Alice at Sheila. Si Alice may tunay na tatay at tunay na nanay. Si Sheila, may tunay na nanay, may tunay na tatay. Ito ba sa apat na ito, walang pareho? Pareho kayong pareho Wala ni po. Alice na nanay, parehong tatay, wala? Wala po. So paano kayo naging magkapatid? Sabi ni Na sinasabi Daddy. mo? Kasi Daddy ang tawag ko siya eh. Okay. Opo. Thank you for clarifying. So ngayon, plano pa rin ng Senate Subcommittee on Justice and Human Rights na imbitahan si Ong at si Calugay para sa susunod na Senate inquiry. Kinumpirma naman ni Hontiveros na bukas din ay susuko na si Alice Go sa Senado ngayong hawak na siya ng mga otoridad. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nagsasagawa ng internal investigation ng Bureau of Immigration kaugnay sa umano'y posibleng pagkakasangkot ng ilang tauhan nito matapos iligal na makalabas ng bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay Immigration spokesperson Dina Sandoval, patuloy ang kanilang pangangalap ng impormasyon, maging ang posibleng mga isyu ng sabwatan para makatakas ang dating alkalde. Ngunit batay sa paunang investigasyon ng Immigration, wala pang ebidensya ang magpapakita ng direktang pagkakasangkot ng mga tauhan nito sa kaso ni Go. Yes, meron pong internal investigation ng BI but so far doon sa ating initial findings, wala pa pong indicators na nagsasabi na meron pong specific na taga Bureau of Immigration. But yun nga po, sa pagdating po ni Alice Guo, mukhang mas marami pa po tayong malalaman doon sa entire picture ng storya na ito.
Handa nang sumuko si Wesley Go. Yan ang pahayag ni Attorney Stephen David, abogado ng kapatid ni Wesley na si dating Mayor Alice Go. Ayon kay David, nakikipag-ugnayan na ang kanyang abogado sa mga ahensya ng lokal na pamahalaan para maisagawa ito. Nilinaw naman ng abogado na hindi niya alam kung nasaan si Wesley ngayon at huli umanong nakausap ni David si Wesley nitong Miyerkules, September 4. Gusto rin niya sumuko. Detail, hindi ko masasabi. Bakit gusto na niyang sumuko? Siyempre, dumadating yung point ng isang tao yung nadi-discourage ka, di ba? Kasi yung makasama mo, nandyan na lahat, di ba? So, human being that we are, dumarating yung point ng kahinaan natin. Gusto nating humarap. Which is actually, yun naman ang tamang gawin eh. Sa iba pang balita, may sipon at lagnat ba rin kayo, mga ka-E2C? Naku po, usong-uso ang sakit ngayon kasabay kasi ng patuloy na pag-ulan sa bansa. Tumaas rin sa mahigit 9,000 kaso ng mga sakit na kahawig ng trangkaso mula katapusan ng Hulyo hanggang unang linggo ng Agosto. Kabilang sa mga malatrangkasong sakit ayon sa DOH ay ang lagnat, ubo, sore throat, pananakit ng ulo at katawan. Ayon sa Department of Health, 55% na mas mataas ito kumpara sa humigit 6,000 kaso lang na naitala mula July 14 hanggang 27. Tumaas ang kaso ng malatrangkasong sakit sa lahat ng rehiyon maliban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Humigit 102,000 naman ang naitalang kaso nito sa bansa simula January 1 hanggang August 24. Dahil dito sinabi ng DOH na nasa proseso na sila ng pagkuha ng karagdagang influenza vaccine. Be There and Be Square. Inilabas na ng Warner Brothers Pictures ang official trailer ng live-action film adaptation ng video game na Minecraft, ang A Minecraft Movie. Exciting dahil pagbibidahan niya ng Hollywood actor na si Jason Momoa at Jack Black, kung saan tatakbo ang istorya sa pagpasok nila sa isang kakaibang cubic dimension. Siguradong fully adventure ang movie na ito na swak for family bonding. Ipapalabas sa cinemas worldwide ang Minecraft movie sa April 2, 2025, April 4 naman sa US. Kabang-abang, di ba? Ito po muna mga ka-E2Z ang sneak peek ng Minecraft movie. The hell? Anything you can dream about here, you can make. Okay. Abangan sa aming pagbabalik, inflation rate ng Pilipinas bumaba. PBBM humirit. Epekto raw ito ng magagandang hakbang ng pamahalaan sa ekonomiya. At asteroid RW1 bumulusok sa atmosfera ng Earth, bahagi ng Northern Luzon, nagliwanag ang kalangitan. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kumalmang muli ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin base sa datos ng gobyerno. Tagumpay raw ito ayon kay Pangulong Marcos dahil nakikita na raw ang epekto ng mga hakbang ng kanyang pamahalaan. Gayunpaman, sa balitang A to Z ni Ace Cruz, hindi naman raw ito ramdam ng ilang consumer. Bumaba ng hanggang 2 piso kada kilo ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan. Bumaba ang nung siguro baka bumaba ng konti ang tari-taripa parang sa imported bumaba rin ng konti kasi ito pwede na kami magtag dito sa ganito ng mga 57 siguro 58. Sa Mega Q Mart sa Quezon City, 50 pesos na lang kada kilo ng well-milled rice na dating 52 pesos. May tig 60 pesos pa rin pero may mas murang opsyon na ang consumer na tig 45 pesos kada kilo. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bahagyang kumalma nitong Agosto ang rice inflation sa 14.7% mula sa higit 20% noong Hulyo. This month of September, it will further go down to single digit because almost 9% sa overall inflation sa households natin. Isa ito sa dahilan kung bakit bumagsak pa ang overall inflation ng bansa noong Agosto sa 3.3%. Ito na ang pinakamababa mula noong Pebrero.
Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinawag ang pagbagal ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin na tagumpay para sa bawat Pilipino. So, to answer your question, yes, ito yung mga impact na ng government intervention. Pero para sa ilang consumer, tila hindi gaanong ramdam ang pagbaba ng presyo ng ilang bilihin. Maano pa rin, mabigat pa rin sa bulsa po. Parang wala pa rin pong pinag-ikaiba yung budget mo Ganun pa rin. Opo. Malaki rin kasi inangat na inflation sa ibang gastusin gaya sa kuryente na mula negative 5.4% ay umangat sa 3.2%. Sa panig naman ng National Economic Development Authority o NEDA, magandaan nilang pangitain ang pagbagal ng inflation para masulit ng consumer ang kanilang buying power. Habang nangako ang Pangulo na pag-ibayuhin pa ang mga hakbang para matugunan ang banta ng ESF at La Nina sa sektor ng agrikultura. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sinaway ni Senator Joel Villanueva ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK hinggil sa pagdadawit ng Emon Bulo Resort sa Zambales kay Alice Go. Ito'y matapos paghinalaan ng PAOK na nasa naturang resort si Go dahilan para salakayin ng lugar ng walang search warrant. Ayon sa Senador, mali para sa naturang law enforcement agency na sugurin at pagbintangan ng naturang resort kung hilaw pa ang impormasyong kanilang nakalap ukol sa kinaroroonan ni Alice Go bago ito makatakas palabas ng Pilipinas. Binigyang diin naman ng may-ari ng resort na kamukha lang daw ni Alice Go ang namataang resort receptionist noong July 18. Humingi naman na ng paumanhin si PAOK spokesperson Winston Casio sa may-ari ng resort dahil sa mga nakanselang booking ng mga turista. I'm glad na ngayon nag-apologize po kayo, pero tingin ko lang, kung dapat nalaman nyo na noon, sana hindi na nasabi ho yun, no? Para hindi na lumaki yung danyos na tinamasa noong resort owners and even the resort itself. Nanumpa na si dating PCO Senior Undersecretary Cesar Chavez bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office. Papalitan ni Chavez si Atty. Sheloy Garafil na itinalaga na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang bagong chairman naman at head representative ng Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan. Samantala, pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension si Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Mona Lisa Di Malanta. Ayon sa Ombudsman, bunga ito ng reklamo ng National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated. Matapos hayaan ng ERC ang Meralco na bumili ng kuryente sa wholesale electricity spot market at ipasa ang gastusin sa mga consumer kahit hindi aprobado ng regulatory body. Patay sa pamamaril nitong Miyerkules ang 4 na katao sa isang high school sa Georgia, USA. Matapos ang insidente na naman ng school shooting ng isang 14-year-old na estudyante rin sa naturang paaralan. Nasawi ang 2 math teacher at kapwa 2 14-year-old na mga mag-aaral, habang sugatan naman ang 8 pang estudyante at isang guro, ayon yan sa Georgia Bureau of Investigation. Matapos ang putukan, agad na humanap ng proteksyon at mapagtataguan ng mga takot na estudyante bago sila nailikas ng mga otoridad papuntang open ground ng paaralan kung saan sinundo sila ng kanilang mga kaanak. Nasa kustodiya na ng GBI ang suspect na lilitisin sa kasong murder. Isa ka rin ba sa mga kinabahan sa finals game kagabi? Itinuturing ng Creamline Cool Smashers na pinakamahirap na kampyonato ang kanilang ika-9 na tropeyo sa Philippine Volleyball League Reinforced Conference sa PhilSports Arena. Sa championship round, Miyerkules ng gabi, tinalo ng Creamline ang Akari Chargers sa 3 set sa score na 25-15, 25-23, 25-17 pabor sa Creamline para magkampyon. Ayon kay Cool Smashers head coach Sherwin Meneses, dumaan sila sa butas ng karayom sa buong laban, lalo na't wala ang kanilang 4 na star players ngayong taon. Umaasa ang grupo sa kanilang backup players maging sa kanilang batang import. Kasalukuyang may injury sina Aliza Valdez at Tots Carlos, habang nasa national team naman sina Gemma Galanza at Gia de Guzman. Congratulations, Creamline!
Nagliwanag ang kalangitan sa ilagang bahagi ng Luzon kaninang 12:39 ng madaling araw dahil sa pagbulusok ng asteroid RW1 sa atmosfera ng Earth. Nagmistulang eksena sa popular anime movie na Kimi no Nawa o Your Name sa Ingles ang maliwanag na pagdaan ng harmless orange-tailed fireball sa kalagitnaan po yan ng Cagayan Valley at Tuguegarao City. Dinig sa video na ito ang pagkamangha ng dalawang netizens mula Cagayan Valley matapos personal na masaksihan ng kamangha-manghang celestial activity. Sa kuwang ito naman ni Marvin Coloma, parang biglang naging umaga ang kalangitan dahil sa liwanag na dulot ng pagbulusok ng asteroid. Once in a lifetime kung maituturing ang event na ito dahil ito pa lang ang ika-9 na asteroid na namataan bago ang impact ayon sa European Space Agency. Susunod, Christine Hermosa Soto nagsilang na sa kanyang ika-6 na anak. At singer-songwriter Noel Cabangon, proud na ibinahaging nagtapos na siya ng kolehiyo sa edad na 60. Wow! Manatiling nakatutok, ito ang Balitang A to Z. Nagsilang na sa kanyang ika-6 na anak ang aktres na si Christine Hermosa Soto. Proud naman ang lola na si Dina Bonavie. At singer-songwriter Noel Cabangon, natupad ang pangarap na makapagtapos ng kolehiyo. Ang Balitang A to Z Showbiz, hatid ni Lane Garcia. A happy family of 8 dahil nagsilang muli ng healthy baby boy ang aktres na si Christine Hermosa. Sa Instagram na ipinost nito lamang Miyerkules, inihayag ng mag-asawang Christine at Oyo Boy Soto ang good news, kung saan makikita ang happy family picture mula sa firstborn na si Kiel hanggang sa kanilang new baby boy na hawak-hawak naman ang pangalan nilang babae na si Andrea. Pinangalanan ng couple na Isaiah ang kanilang pang-6 na anak. Proud na lola naman si Dina Bonavie matapos dalawin si Christine sa ospital. Sa kanyang IG caption, nagpasalamat si Dina sa Panginoon para sa safe delivery ni Christine. Kinaaliwan din ang story post ng kapatid ni Christine na si Kathleen Hermosa dahil tila hindi bagong panganak at hindi man lang nahulas ang ganda ni Christine. Samantala, chasing your dream never stops. Yan ang nakaka-proud na caption ng veteranong singer-songwriter na si Noel Cabangon. Dahil at the age of 60, nakamit niya ang kanyang college degree. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Noel ang mga litrato sa kanyang graduation sa Philippine Women's University. Nakapagtapos siya ng kursong Bachelor of Music major in Popular Music degree sa ilalim ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Congratulations, Noel! Mabuhay ka! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kamakailan nga nakita natin kumasa sa Maybe This Time Dance Challenge ang Pop Princess Royalty na si Sarah Geronimo. Ngayon may ayaw paawat at kumasa rin sa hamon. Kakayanin naman kaya ng powers ng kilalang balladeer na yan, si Martin Rivera. May combination na. Kung kaya may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa American philosopher at poet na si Henry David Thoreau. Ayon sa kanya, dumarating sa mundong ito ang mga bagong ideya na parang mga humabagsak na bulalakaw mula sa kalangitan. May kislap at may pagsabog. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!